Okay mga bro, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon meron tayong gagawing monitor. Pinagawa na daw to mga bro. Ang problema, nung una lumalabas pa yung screen nya, and then mawawala siya, magpe-plane. Unti-unti nawawala yung screen, tapos magpe-plane siya. Ngayon dinala sa akin mga bro, tinry namin, sinaksak namin sa outlet at tinesting namin yung monitor kung umaandar pa. Bali nawala na yung kanyang screen, nawala na, pati yung backlight wala na rin mga bro. Ayun, tignan natin kung anong problema nito. Bali 24 inches na curve ang monitor na to mga bro. Check muna natin. Papakita ko muna. Ito siya mga bro. Tatayo ko lang sandali. Ayan siya mga bro. Ayan. Ngayon, wala na siyang liwanag dito sa screen niya. Bali, ang kinalabasan mga bro, pati backlight wala na, hindi na umaandar. Ngayon, check natin kung anong problema ng monitor na to. Monitor ng CPU mga bro. Ayan o. Bali, papakita ko sa inyo yung tatak ng kung anong pangalan ng monitor na to. Okay. Ayan siya. Ayan yung monitor. Bali, ito yung niya, yung indicator nya. I-on natin, tingnan natin. Ayan, nag-blue siya. Ang problema mga bro, wala na siya kahit backlight. Wala na yung backlight nya. Wala na lahat, pati yung screen nya. Nung una, lalabas daw yung screen, and then unti-unti lumalabo. Wala na yung display nya. Ayun, buksan na natin to. I-check natin kung anong problema para malaman natin kung may pag-asa pa ba o wala na. Yan. 100% may pag-asa naman yan kung sakali na yung panel nya talagang wala na, groggy na talaga yung panel. Magagawa pa siya, papalitan ng panel. Ngayon gagawin natin dyan, try nating repair. Medyo mahal din ang panel ng ganitong monitor. Ito siya mga bro. Bali dalawa yung HDMI nya. Ito yung isa, ayan o, DV. Yung isa HDMI, ayan. At meron pa siyang isang socket dito, extra socket, ayan. Pwede pa siyang lagyan ng monitor, ay ng CPU. Bali tatlo. Pwede rin siyang gawing mga bro, ayan o, TV o. Meron siyang HDMI ayan o. Ayan mga bro. Ayan. Bali ito yung niya mga bro. Hindi ko maintindihan kasi Chinese. Ayan o. Ayan siya mga bro. Chinese yung screen nya. Ayun, i-check na siguro natin to kung anong problema. Okay. Buksan na natin to. Huwag na natin patagalin tong TV na to. Tingnan natin kung anong problema mga bro. Ayan, nabuksan na natin yung TV. Ayan ang problema. Pinapuputol na pala yung wire dito. Ayan o. Nagda-direct. Ayan o. Parang kasi yung sa Sony, kapag may napunding ilaw, da-direct mo siya, andar na. Yung sa Sony na flat screen na 32 inches, ganyan ang trouble. Ngayon, huwag muna tayo mag-focus dyan sa kanyang mga wire na yan. Hayaan muna natin yan. Hayaan muna natin mga wire na yan. Mag-check muna tayo ng voltage dito sa kanyang module. Check muna natin itong module nya kung bakit ganun nangyayari. Bali, napandar ko yung ilaw. Ngayon, ang problema, kung makikita nyo to, itong butas na to, ito yung backlight nasa loob. And then ito yung reflector sa loob. Pagmasdan nyo mabuti mga bro,
kapag nag-on siya, parang nagkukulangan siya ng supply. I-on natin. Try nga natin yung on. Tingnan natin. Ayan, no. Yun. Tapos mamamatay. Parang umihina yung ilaw. Tingnan nyo. Ayun, no. Yan, no. Yun, no. Parang nagkukulang siya sa supply. Ngayon, gawin natin. Buksan muna natin tong kanyang module. Titignan natin kung dyan ang problema. Sana magawa pa natin tong kanyang module kung may problema sa module. Pero sa tingin ko may problema yung power supply. Bumabagsak yung voltage niya. Kaya yung monitor ayaw dumiretso yung kanyang voltage. Parang nagda-drop siya. Dinadrop. Kapag nag-on siya, parang nagda-drop yung ating adapter na power supply. Okay, tingnan muna natin tong power supply. Bali ano siya? 12 volts. Ayan, 12 volts, 3 ampere. Okay, alisin muna natin yung kanyang module. Magsukat muna tayo ng voltage. Tingnan natin kung bakit bumabagsak yung voltage niya. Para malaman natin kung saan yung trouble. Check muna natin yan. Okay. Ayun, ito yung niya mga bro. Ito yung 12 volts niya na adapter. Sukatan natin siya rito. May masusukat tayong 12 volts. Ayan, no. 12 volts DC. Ayan mga bro. I-on ko muna. Tignan natin kung may pagbabago yung voltage niya. Dito sa kanyang 12 volts na input. Ayan. I-on ko muna mga bro. Tignan natin. Isa pa. On pa natin. Yan. Tignan natin mga bro. Ayun. Kita ba bro? Mga bro? Bumabagsak yung kanyang voltage. Hintayin natin. Ayun. Bumagsak. Nag-10 na naman siya, oh. Tapos balik sa 12. Yan. Yan ang problema niya mga bro. Hindi nakuha ng technician ng problema ng monitor na to kung saan ang trouble talaga ng kanyang module. Ibig sabihin, wala dito sa kanyang module ang problema. Ang problema, mga bro, yung power supply ang may problema. Ito mga bro. Ito ang may problema, itong kanyang power supply. Okay? Pagmasdan nyo mga bro, kapag in-on natin siya, yung power supply, yung indicator na ilaw niya mga bro, humihina. Humihina siya. Ngayon, papakita ko sa inyo mga bro. I-zoom natin para makita nyo mga bro. Ayan, kitang-kita ba yung ilaw na yan? Yan. Ngayon, i-on natin siya mga bro. Pag mas mabuti yung ilaw na yan. On. Isa pa. Ayun. Pagmasdan niya mga bro. Ayun. Hindi ganong nakikita ng ating camera. I-try kong tutukan mga bro. Tignan ninyo kung may pagbabago ba yung ilaw. Ayan. Yan yung ilaw niya mga bro. Ayan, i-on natin siya. Tignan natin. Tignan natin mababago yung ilaw. Isa pa. Wala pa. Wala pa siya. Tagal. Bali, ang hirap i-on ng monitor na to. Yun. Yun. Parang humihina yung ilaw niya mga bro. Humihina yung ilaw. Pagka nakaano sa camera, hindi siya napapansin na humihina yung ilaw ng indicator. Pag sinukat natin siya dito mga bro, pag nagsukat tayo rito, ang makukuha nating voltage
12 volts. Ayan siya, oh, 12 volts. Pag in-on na natin siya, bumabagsak. I-on natin siya. Tingnan natin. On. Tutukan natin dito. Yun. Tingnan nyo mga bro. Hindi pa yata siya nag-on. Wala. Ayun. Ayun mga bro. Bumabagsak. Isa pa. Kailangan mabilis lang kasi wala tayong cameraman. Ayun. Yan, oh. Yun. Bumabagsak. 10. Yan. Bagsak. O, yun. Yan. Bumabagsak yung voltahe niya mga bro. Ibig sabihin, nagkukulangan siya ng supply. Nagkukulangan ng supply yung kanyang module. Kaya nangyayari, dinadrop yung module at hindi siya nag-o-on ng straight. Hindi siya nag-o-on ng matagal. Iilaw lang yung backlight and then mamamatay na dahil sa kulang yung supply. Tingnan nyo rito mga bro. Ito yung backlight niya. Ito yung indicator niya. Ay backlight. Yeah, sorry. Yun natin. Yun yung ilaw. Yun, iilaw. Yung kitang-kita mga bro. Parang umaano yung ilaw. Nagbi-blink ng mabilis. Yan. Isa pa. Ayun. Oh. Kaya mga bro, bago natin i-check itong kanyang module, i-check muna natin yung kanyang power supply. Malamang sa power supply ang problema. Yan sa power supply. Buksan natin yung power supply, i-check natin kung anong problema dyan. Balikan na lang natin mamaya mga bro. Bubuksan muna natin yung power supply. Tingnan natin problema niyan. Check na siya mga bro. Nabuksan ko na yung power supply. Pagmas na mabuti mga bro. Pagmas na nyo mabuti kung anong problema ng power supply na yan. Kitang-kita na may problema talaga yung power supply. Kung mapapasin nyo itong dalawa na to mga bro. Ayan. Ayan, kitang-kita mga bro na may problema yung capacitor yung dalawa na yan. Yan. Kaya anong nangyayari mga bro, dahil may problema yung capacitor, wala na siyang filter. Hindi na accurate yung pumapasok na voltage sa ating module. Dahil bumabagsak na siya mga bro. Bumabagsak na yung voltage niya. Kaya nangyayari, hindi tumutuloy yung display at namamatay pa siya mga bro. Ngayon mga bro, gagawin natin dyan, papalitan natin yung dalawa na yan para sure ball tayo na good yung supply ng ating adapter. Okay. At ito mga bro, itong napansin kong ito, mga naka-direct na mga wire na yan mga bro. Ayan o. Kinat siya, pinagkakat siya, and then pinagdadirect. Siguro mamaya mga bro, kapag napandar na natin mo ito, ibabalik natin sa dati to. Ibabalik natin sa normal. Para, kasi pag ganyan, may kapasidad na masira yung ating inverter. Yung inverter natin masisira pag ganyan ng style. Yan. Dahil ang pagkagawa niya, ang original ang pagkagawa, nakahiwalay talaga yan. Hindi magkakasama yan. Yung pula, hindi magkasama yan. At yung puti, hindi magkakasama yung mga cord na yan. Okay mga bro, bali palitan muna natin yung capacitor. And then mamaya check natin ulit kung babagsak pa yung voltage niya o hindi na. Sana mabuo na natin mga bro. Yan. Bali ito mga bro, request lang to. Kaya tinatanong kung gumagawa tayo ng monitor. Wala kasi akong ganong na-upload na mga monitor sa mga videos ko. Kaya pinagbigyan ko na mga bro. Magre-repair tayo ng monitor. Pero sa ngayon, ang i-repair muna natin mga bro ay itong kanyang adapter. Yan. Ayan siya mga bro. Medyo blur lang. Ayan mga bro. Oh. I-repair na natin to. Balikan na lang natin mamaya mga bro. Bali magpapalit muna tayong capacitor. Titignan muna natin kung anong value nyan. Ano kaya ang value nito? 25 volts. Ayun mga bro. 25 volts and then 1000 microfarad. Papalit tayo ng dalawang 25 volts at 1000 microfarad.
For sure ball lang mga bro. Tayong kapastor at mga bro, paki-subscribe na lang po yung ating YouTube channel at paki-like, paki-share. At gagawa pa po ako ng mga panibagong videos para sa inyo mga bro. Sana pag-subscribe na lang po yung YouTube channel natin mga bro. Hanap muna akong kapasitor. Kukuha muna ako ng mga bagong kapasitor na pampalit. Balikan na lang natin mamaya mga bro. Medyo maghanap muna tayo ng kapasitor. Ayan mga bro. Bali napalitan na natin yung dalawang kapasitor. Ito nakalobo, isa. At ito nakalobo rin, pangalawa. Ayan, bali dalawang kapasitor mga bro. Pinalitan na natin siya. Ayan, yung dalawa na yan, binagyan natin ng bagong kapasitor para sure ball na yung voltage accurate pag nagsukat tayo rito sa kanyang input. Okay. Okay mga bro, sukatan muna natin itong 12 volts nya. Susukat muna tayo dyan sa kanyang 12 volts. Titignan natin yung kanyang voltahe kung accurate sa 12 volts. And then mamaya lagay na natin doon sa kanyang module. Pag on natin, sukatan natin kung accurate na, hindi na siya bumabagsak yung voltahe nya, hindi na nagda-drop. Okay, ayan. Lagyan ko muna ng plug. Yan, susukatan natin yung kanyang voltahe. Ito mga bro, sukatan na natin yung voltage nya. Tingnan natin. Tingnan natin yung kanyang 12 volts. Kung good. Ayun. Ayun. 12 volts. Ayan 12 volts. Okay. Ngayon tignan natin dun sa kanyang module kung hindi nababagsak yung kanyang supply. Ito. Yan accurate na accurate mga bro. Ayan. Lagay na natin dun sa kanyang module. Sukatan natin kung tama yung voltahe na hindi na siya magda-drop. Ayan mga bro. Nakalagay na. Ayan, sukatan na natin siya mga bro. Tignan natin. Natin yung screen. Lalagay tayo ng rito. 12 volts. Tingnan natin yung 12 volts. 12 volts. Oh, natanggal. 12 volts. Ayun mga bro. Good na siya ngayon 12.13 volts. Ibig sabihin, hindi na siya bumabagsak. Accurate na siya ngayon. Ayan Yan. Okay na siya mga bro. Bali, kapasitor lang pala ang sira nito. Hindi nakita ng technician na hindi niya napansin na bumabagsak pala yung voltage niya. Ngayon, mas maganda siguro isara na natin to at ibalik ko muna sa dati sa normal niyang pagka-tap. Alisin ko muna yan. Tingnan natin mga bro. Tingnan natin yung screen. I-on ko muna mga bro. Tingnan natin yung screen niya. Yan. Ayan ibig sabihin mga bro, good na yan. Ayan isa pa. Ayun. Yan good na. Ngayon mga bro, hindi talaga siya mag-straight na aandar kasi wala pa yung kanyang CPU mga bro. Kapag nakalagay na yung CPU niyan, totally diretso na ang andar niya mga bro. Yan kasi mga monitor na yan mga bro, kapag wala siyang CPU, na wala siyang nakalagay na input, totally mag-i-sleep yan, mamamatay yung screen. Yan okay na yung gawa natin TV. Bali nabuo natin siya mga bro. Kapasitor lang palang sira niya mga bro. Yan hindi lang napansin ng technician Ngayon ang ginawa niya mga bro, ang inisip niya mga bro, kung bakit namamatay siya, yung namamatay siya mga bro, ordinary lang naman sa yan sa monitor. Mamamatay talaga yan kapag wala siyang CPU. Kaya ang ginawa niya mga bro, nag-direct siya rito. Yun lang ang pagkakamali niya mga bro. Dapat hindi na niya pinutol to. Ang ginawa na lang sana ng technician mga bro,
inalis na lang yung socket dito, and then magsusukat siya ng voltage doon. Makikita niya, mapapansin niya bumabagsak yung voltage niya. Ibig sabihin may problema yung kanyang adapter. Okay mga bro, bali sasara muna natin yan, sisilduli natin to, then okay na yung monitor, ayos na yan, wala na tayong problema sa monitor na to, good na talaga siya. Share muna natin, tapos subukan natin on mamaya. Okay mga bro, bali naisara na natin. Ngayon on natin siya mga bro, subukan natin on. Isa pa on, yun, tingnan natin. Ayan mga bro, lumabas na yung logo, and then may isa pang logo lalabas dyan mga bro, yung baga sa TV no signal mga bro. Tingnan natin, no input signal mga bro. Ayan, ibig sabihin mga bro, buo na yung monitor natin. Kapag linagyan ng CPU yan, diretso na ang under niya mga bro, makakapag ano na siya, magagamit na niya yung monitor niya. Wala kasi siyang input, no input, kaya mangyayari mga bro, mawawala yung display, mamamatay siya dahil mag-o-off yung CPU, ay yung ano, yung monitor. Sorry. Yan, okay na siya. Bali, in-actual muna natin siya mga bro, nag-test muna tayo ng voltage. Ang nakita nating problema, yung kanyang 12 volts bumabagsak, nagda-drop yung kanyang 12 volts hanggang sa 10 volts na lang yung pumapasok sa kanyang voltage na nanggagaling sa kanyang adapter. Ito mga bro, yung adapter. Okay yan, nagawa na natin TV. Okay na. Isa pa. Tignan natin ang isa. On natin. Yan. Ayan mga bro, for Eagle Life. Yan. Ayos na. Isa pang no signal. Makikita rito, no input signal. Oh. Ayan mangyayari, mag-shut off siya. Okay mga bro, yan, tapos na. Mga bro, kung meron kayong ano, kahit konti lang na natutunan sa ating ginawang videos ngayon, na ginawa natin ay monitor ng CPU, monitor ng computer, nabuo natin mga bro. Medyo hindi naman tayo gano'ng pinahirapan mga bro, dahil kitang kita naman pag check ko ng voltage, nagda-drop. Ang ibig sabihin nun, may problema yung kanyang power supply mga bro. Ayan. At mga bro, pag-subscribe na lang po yung YouTube channel natin, at pag-like, pag-share. At maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Lagi po kayo mag-iingat. Okay. Thank you po.